Ina sa lahat ng panahon. Hindi lahat ng bayani may kapa. May iba, nakasuot lang ng simpleng damit, may hawak na maleta, at isang pusong handang masaktan para lang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Mama, ngayong araw, gusto kong sabihin ang mga bagay na baka hindi ko madalas masabi. Nakita kita. Nakita ko ang lahat ng sakripisyo mo. Noong kami maliliit pa, ikaw ang unang nangulila. Habang kami natutulog, ikaw ang unang umiiyak sa ibang bansa. Habang hinihintay namin ang pag-uwi mo, ikaw naman ang nagbibilang ng mga araw na sana sulit ang bawat paglayo. Hindi naging madali ang desisyon mong mangibang bansa. Tiniis mong malayo sa amin. Tiniis mong hindi kami mayakap. Sa bawat tagumpay, sa bawat sakit, sa bawat birthday, sa bawat Pasko, at higit sa lahat, nilabanan mo ang takot. Takot na baka sa pag-uwi mo iba na ang mundong iniwan mo. Pero mas pinili mong lumaban dahil mas malaki ang pagmamahal mo sa pamilya kaysa sa takot. At kahit bawal, nagawa mong rumakit, hindi dahil gusto mong suwayin ang batas, kundi dahil ang mga batang naghihintay sa Pilipinas na nangangarap magkaroon ng maayos na bahay. At dahil sa'yo, hindi na lang pangarap ang bahay. Naging tahanan ito, isang tahanang punong-puno ng alaala at pagmamahal. Isa ka ring babae na hindi lang masipag, maselan ka sa kalinisan. Noong bata pa ako, akala ko sobra ka lang maglinis at maarte. Pero ngayong may sarili na akong pamilya, saka ko lang naintindihan. Hindi pala iyon pagiging maarte, pagmamahal pala iyon. Dahil ayaw mong magkasakit kami. At ang pagluluto mo, hindi ko maipaliwanag bakit kahit simpleng ulam lang, parang ang sarap. Ngayon alam ko na, may sangkap pala itong hindi nabibili, pagmamahal. Kaya pala bawat paborito naming pagkain parang yakap mo rin. At hanggang ngayon, kahit may sarili na akong pamilya, hindi mo pa rin kami binibitawan. Palagi mong ipinaparamdam na nandyan kayo ni Papa kapag kailangan ko ng masasandalan. Hindi lang kita mama, kaibigan din kita. At oo, gustong gusto kitang katsismisan. Marami tayong tawanan, marami ring kwentuhan. At totoo rin, may mga pagkakataong hindi tayo magkasundo. Magkaiba tayo ng opinyon. May mga pagkakataong nasasagot pa kita. Pero alam mo ba ang hindi ko nasasabi? Sa bawat pagkakataong nagkakatampuhan tayo, ako rin ang unang nasasaktan. Dahil ayokong masaktan ang taong buong buhay ay minahal ako. Kung may isang bagay akong pinagsisisihan, iyon ang mga panahong hindi ko na iparamdam kung gaano kita kamahal. Ma, alam kong noon pa, pinangarap kong magkaroon kayo ni Papa ng rest house. Isang lugar kung saan kayo naman ang magpapahinga. At gusto kong dumating ang araw na ako naman ang bubuhay sa inyo. Hindi ko pa man iyon na ibibigay ngayon. Patawad. Pero sana maniwala ka, hindi ko binitawan ang pangarap na iyon. Maaaring naaantala, pero hindi isinuko. Patuloy akong mangangarap, patuloy akong lalaban, at babawi ako sa anumang paraan na kaya ko. Dahil kung paano mo kami hindi sinukuan noon, ganoon din kita mamahalin. Hindi lang ngayong birthday mo, kundi habang may panahon pa. Maligayang kaarawan, Mama. Ang pinakamagandang regalong natanggap namin
ay ang magkaroon ng isang ina na katulad mo. Maraming salamat, Ma. Salamat sa bawat luha na itinago mo, sa bawat pagod na hindi mo ipinakita, sa bawat takot na nilabanan mo, sa bawat yakap, sa bawat lutong may pagmamahal, sa bawat panalangin kami ang laman. Hindi man namin masuklian ang lahat, sana sapat mo nang marinig mo ito. Mahal na mahal kita. At kung may pipiliin akong maging nanay sa susunod na buhay, ikaw pa